Di bali ngayon, ituro ko sa inyo is about modules. Katulad nga ng sabi ko, ang modules ay mga functionality sa website na madalas na nakikita nyo, katulad ng login forms, login, logout, basta mga ganun, mga RSS feeds, basta mga ganun. Okay, basta let's jump na lang sa mena. Okay, bali, extensions, module manager. Basically, isa pa lang ang module natin, which is yung main menu na makikita nyo sa taas na to. Ito ang main menu natin. Ngayon, gagawa tayo ng bago. Gagawa tayo ng login. So, login. Pinutin na natin to, login. So, next natin. Title. Bigyan natin ng title. Sabihin natin login form. Yan. So, show title. Ayokong i-display yung title. So, ano natin? Enable. Syempre, enable natin. Position left. Tingin ko perfect siya rin sa left. So, public. Syempre, kailangan naka-public siya para basta hindi pa pala napapaliwanag na. Ngayon, papansin sa may baba na to, menu assignment. Menus. Ito yung alam niyo yung mga links sa taas na pag kinlik niyo to, nandun yung login. Pero pag kinlik niyo naman to, wala din yung login. Parang ganun yung assignment. As in, select menu items from the list. So, pag tinanggal ko pag sinelect ko lang yung section list, sa section list lang siya lalabas. Kung sinelect ko lang yung home, sa home lang siya lalabas. Parang ganun lang. Pero sige, call na natin para patas naman silang dalawa. Caching. Never. Etong caching is about alam niyo yung hindi na kailangan i-load pa sa database yung mga data na madalas kailangan ng login ng module. Never mind, basta na lang. So, encrypt login form. Sabi ng encrypt is binibigyan ka niya ng option ng protection para dun sa may sa may login form mo. Parang ilalagyan i-encrypt niya ng isang pang code. So, sige, never mind about that too. Save na natin. So, refresh natin. Ito ang login form. So, ayan. Kung gusto nyo mag-login, nandiyan na yan. Kompleto. So, maganda pwesto niya dun sa may gilid, diba? Sige, bali, gagawa pa tayo ng isa pang module, which is custom HTML. This module allows you to create your own HTML module using a WYSIWYG editor. Ibig sabihin, alam niyo yung hindi natin kailangan gumawa ng article. Hindi natin kailangan gumawa ng parang yung article kasi is more of ginagamit siya sa mga blog. As in, parang diary mo lang siya. Tapos itong custom HTML is about static display. Sabihin natin, ayokong nagbago gusto ko nandun lang tong custom HTML na to. Parang pan-display, parang ganun. Parang hindi siya yung katulad ng blog na nagpapapalit-palit ng bawat entry mo. So, ayun. Yan, siguro ilagay natin siya sa may top. Tapos title is HTML. So, show title. No. Ayong display, pero sige, display na rin natin para makita naman natin yung
kung saan siya na-display. So, custom output. Hello world. Hello world. Ayan ang basic custom output natin, which is napaka pangtangad. So, save natin. Refresh natin. Hello world. Ito yung custom HTML natin, which is nakalagay sa top. Ngayon, subukan natin ilagay ito dito sa may left na to, which is papakilaman natin yung sa menus, yung main menu na home. Kasi, papalitan natin yung layout dahil ayoko na siya maging front page, blog layout. So, user contacts, newsfeeds. Siguro yan na lang natin. Proper. Nag-wrap an external page dito eh. So, cancel natin. Sige, kapain lang natin. Archive article list. Front page. Article. Section blog. News feeds. Post. Search user. Yes. Siguro alias. Laking bet ko sa alias menu. Okay. Ibig sabihin sa user. Okay, naubos oras ko rito. Pasensya na. Pero, wala. Paglaruan lang natin. Sige. Kayo din paglaruan nyo pag ano. Andito kayo. Separator. So, I'm pressing separator. Placeholder or separator within the menu. So, wala siya ron. So, cancel natin. So, na ako. Bayaan muna natin yung vlog na yun dun. So, palitan na lang natin yung position ng position nung HTML na to. Pero tingin ko yung front page talaga eh. Yung front page yung kailangan natin ano yun. So, punta tayo sa front page. Front page manager. Para dun na lang natin manage yung tanggalin natin to. Ayan. Para hindi na storbo ron. Wala na siya ron. So, malinis. Palitan natin ngayon itong position na to. So, menu. Nasa na nga ba yun? So may module nga pala. So, cause HTML, yung position niya, mag-experimentoan natin, syndicate. Ayun, ang syndicate na hindi kaya-aya. So, balik natin. Banner, debug, breadcrumbs, footer, or nav, right, left, syndicate up. User 1, save, apply. Wala, kung ka rin pong mesto, napangit mo. So, sa debug, sa baba mapupunta to. So, i-write na lang natin. Makulitan na ako. Bali, ayun, balik na. Ito yung custom HTML. Ayan. Galing, may effects po. Walang kakwenta-kwenta. So, ayun. So, ayan ang mga modules. Nagagawa ng mga modules. Okay, so sa tutorial,